Naka po mga kapatid, ito na nga po sinasabi natin. Umaalma na po ang simbahan, paring simbahang Katoliko. Dalawa po ang pari na nagpahayag po ng kanilang pagkadismaya sa nangyayaring korupsyon, kaguluhan ng mga politiko na nangyayari po dito sa ating bansa ngayon mga kapatid. Siya po si Archbishop Socrates Villegas, isa pong kilalang pari ito mga kapatid na may katungkulan po sa simbahang Katoliko at nagpahayag din po ang isa sa kardinal ng Maynila na walang iba po kundi si Jose I. Cardinal Advincula, Archbishop po yan ng Maynila mga kapatid. Ano po kaya ang kanilang masasabi? Ano po kaya ang kanilang mga naging pahayag? Ito po ba ay pagkundina o ito po ba ay pagbatikos o ito po ba ay pagpuna sa mga nangyayaring kapalpakan po mga kapatid sa ating bansa? Kung maganda po sana kung nakikita po namin na kayo po ay bumabatikos at pumupuna upang kundinahin po ang mga nangyayari pong kaguluhan sa bansang Pilipinas mga kapatid. At pakinggan po natin ang statement po, basahin po natin ang statement ni Archbishop Socrates Villegas. Ito po ang kanyang sabi: "If you don't know how to get angry at the corruption, at the money should be given to the poor but goes to pocket to the powerful people, hiding something is wrong with your Christianity." Ayan po ang naging pahayag ni Archbishop Socrates Villegas. Malapit po mga kapatid, ano? Ito naman po ay galing kay Archbishop of Maynila, Jose F. Cardinal Advincula. At ito po ang kanya naging pahayag. "Dear people of God, peace of the Lord, of late events in our country have been disconcerting. Many of our people are still reeling for the efforts of the onslaught of a recent typhoon. The brewing political storm that our political leader are facing had drained their energy to serve those in most needed and the neglected. I humble exhort you all to pray for them, that they may receive the grace to exercise statesmanship in most trying time, so that sobriety may prevail in our land, and that political issues and personal interests may not be divided the nation. It is our prayer that may have the humanity to listen each other with respect and act together for the sake of our country. I also ask all of the leaders and God will from different sectors of our society to do what they can to escalation of political and personal confliction. Let us all pray for forgiveness and reconciliation, and doubting God, grace and love for His people. In Jesus, the God Shepherd, I entrust you all who are to serve the common God, my Almighty God, our beloved country." Ito po ay galing kay Jose F. Cardinal Advincula, Arsobispo po ng Maynila mga kapatid. Kilala naman natin mga kapatid, ito pong mga pari na bumabatikos po. Kung sila po ay bumabatikos o kung sila po ay nagpapakita ng simpatsya at hinihingi po nila ang pagpapakumbaba sa bawat isa na unahin po ang kapakanan ng bawat Pilipino, ay maganda po yun mga kapatid. Kilala po natin to si Archbishop Villegas. Isa po ito. Kilala natin to mga kapatid. Ito ay nakahanay sa mga dilawan mga kapatid. Isa ito sa mga nanguna noon nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, ang pagpapabagsak po
kay Joseph Ejercito Estrada, ito po ay kabahagi mga kapatid. Ito po ay nakaside sa mga liberal party mga kapatid. Kilala natin ito na ito po ay mga yellow tards. At sana naman po kung kayo po ay kumukundina o pumupo naman lang po sa mga nangyayari pong kapalpakan ng gobyerno ngayon, ay buksan niyo po ang inyong puso. Wag po kayong maging one-sided. Wag po kayong maging one-sided at wag pong isang politiko lang po ang tinitignan niyo po. Kasi kayo po ay kilala na namin eh. Kayo po ay noong mga panahon po ng pagpapatalsik kay Erap Estrada, ang kaliwat kanan pong batikos nyo. Kayo po ay nag-homily, binabatikos nyo po si Estrada noon upang mapabagsak. Hindi po kayo nagsasalita laban sa mga nangyayaring korupsyon kay Gloria Macapagal Arroyo. Ang ginawa nyo lang po ay batikusin po ng batikusin si Erap Estrada hanggang sa mapabagsak po at mapadapa mga kapatid. Ngayon po, ito na naman po mga kapatid, ano po ang masasabi nyo sa mga naging pahayag nitong si Jose F. Cardinal Advincula ng Arsobispo po ng Maynila at si Socrates Villegas po mga kapatid? Kung nakikita nyo po na may korupsyon, kung may nakikita nyo po na ang dami na pong mga kapalpakan nangyayari po sa bansang Pilipinas, ay tumbukin nyo po, diretsahin nyo po, o pwede po kayong magsalita na kundinahin po ang kaganapan pong nangyayari sa ating bansa. Ito pong inyong pagpapahayag ay wala pong maayos na tinutumbok. Kung ano po ba ang gusto nyong ibig sabihin? Ito po ba ay kung pagkundina? Ito po ba po ay pagtatakip sa mga nangyayari o nagiging one-sided lang po kayo? Dahil po kayo ay nakabase nga po sa Liberal Party. Siguro po napapansin po namin dito kung Liberal Party po ang nakaupo at ang susunod po ang Vice Presidente po ay Liberal Party sa Dilawan, nakahanay sa Dilawan. Baka po magmamadali kayo na pabagsakin si Bongbong Marcos. Baka po ganyan ang inyong magiging aksyon. Dahil nga po hindi Liberal Party at hindi Dilawan ang nakaupong Vice President ng Pilipinas, hindi po kayo magkukumahog na panawagan po at magkilos protesta laban dito po sa Pangulo ng Pilipinas ngayon. Di ba po? Kasi tawag dito kayo po ay nakahanay nga sa mga Dilawan Hindi nyo nga kaalyado, kaya hindi kayo magmamadali. Dahil alam naman natin mga kapatid, ang galit nitong mga kaparian nung panahon ni President Rodrigo Duterte na ito pong simbahang Katoliko ay binanatan po niya ng binanatan mga kapatid. Ako po ay isang Katoliko. Ako po ay proud Catholic mga kapatid. Pero nakikita po natin minsan ang kabuktutan po na nangyayari po sa ginagawa po nitong simbahang Katoliko na dapat po ay hindi po nakikialam din sa issue po ng politika. Pero kilala natin ang itong Catholic po. Ang Katoliko po ay isa po sa kumikitig po at isa po sa kumikiling. Pagdating po sa isyong pampolitikal, ito po ay palaging nakabase sa mga Dilawan. Uulitin nga po natin, dahil po hindi nila kaalyado si Vice President Sara Duterte, hindi po silang magkukumahog at hindi silang magmamadali na pabagsakin po si Bongbong Marcos dahil ang makikinabang lang po ay si Vice President Sara Duterte. Kung magkakataon po na ang nakaupo ay Dilawan, malamang sa malamang po, baka hindi na po inabot pa ng 3 taon si Bongbong Marcos. Kilala po natin na ito pong mga yellow tards na ito ay magaling po sa pagpabagsak. Kita mo ang kaliwat kanang ginagawa po nila kay Inday Sara ngayon, ang kaliwat kanang pagbatikos na walang humpay na pagbatikos po hanggang sa mapabagsak si Vice President Sara Duterte. Ngayon po ay mukhang tumatalbog na po sa kanila mga kapatid. Unti-unti po nilang nararamdaman ang mga nangyayari po sa bansang Pilipinas at unti-unti po silang nagsasalita. Nawa, ang nangyayari po ngayon sa Pilipinas ay isa po sa inyong mga kaparian po na magbukas po ng inyong mga suwestyon at damdamin sa mga nangyayari pong isyong pampolitikal sa Pilipinas. So po kayo maging bansa one-sided. Ito po ay hindi na po issue ng Marcos at Duterte. Ito po ay issue na po ng bansang Pilipinas upang hindi nyo kundinahin, pagtakpan at makiisa po kayo sa mga nangyayari po sa bansa ngayon. Hangad po ng bawat Pilipino na magkaroon po ng maayos sa pamumuno sa bansang Pilipinas, mga kapatid. Kayo po mga kapatid, ano po ang inyong masasabi sa naging pahayag po
ni Jose F. Cardinal Advincula ng Arsobispo ng Maynila at si Archbishop Socrates Villegas po. Mga kapatid, ano po ang inyong masasabi sa kanilang mga naging pahayag? Kayo po ba ay pabor sa kanilang naging pagkundina? Or agree po ba kayo or hindi? I-comment nyo po ang inyong mga komento at suggestion dyan sa ating YouTube channel at isa-isahin po natin yan. Maraming salamat po mga kapatid.